At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si John Reese Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Usapang Senado, mga issue sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pakinggan natin si Cely Ortega Bueno. Ang bilis, kailan lang nag-start ang kampanya? Ngayon tapos na ho yung eleksyon. Kumusta? Kayo ba'y kontento sa naging resulta ng halalan sa national hanggang local position? Nanalo ba yung mga ibinoto ninyo? Pero ang sabi nga ng iba, congratulations sa COMELEC dahil naging generally peaceful and orderly itong midterm elections. Pero sabi nyo ba, ano nangyari? Bakit yung sa mga survey ay hindi naman sila yung lumabas sa ito na kasi yung totoong survey, yung resulta nitong halalan. Papatunay ho yan na huwag tayong magre-rely, huwag tayong aasa sa mga survey dahil hindi natin hawak ang isipan ng ating mga kababayan ng mga boboto. Ang sabi nga ng isang opisyal ng isang survey firm, ang susunod nila itatanong kailan kayo nagdesisyon at anong mga pinagbasehan ninyo ng inyong desisyon sa inyong ibinoto? At ang sabi din ng iba, baka dahil bangayan ng bangayan ang kampo na administrasyon at Duterte group, baka yung iba na undecided dahil nainis, may ibang nag-benefit kaya may mga ilang kandidato na wala sa survey ang biglang pumasok at nakasama sa top 5. At mabilis dahil ngayon po ay proclamation na ng nanalo sa pagkasenador, yung 12 nanalo sa pagkasenador na nangunguna at nakakuha ng mahigit 26 million votes ay itong si Senator Bongo. At ang pumapangalawa ito hindi marami din nagulat dahil naging pangalawa sa ranking final official results ay itong nagbabalik sa Senado na si Senator Bam Aquino. So ang tanong na iba, paano may di-describe ito magiging bagong composition ng Senate pagpasok ng 20th Congress? Ano kaya yung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Senado? Sino na yung magiging admin senators o magiging miyembro na majority black at ng minority black o maaari bang magkaroon pa ng isang black? Kasi kung ikiklaim ho ng grupo ni na Senator Bato na sila ngayon ay opposition, ay ang sabihin naman nila Senator Riz Ontiveros, kami po yung genuine, kami yung tunay na opposition. At kung yung tunay na opposition, ang magiging miyembro niyan ay syempre yung mga pumasok na kandidato ng Liberal Party na Senator Kiko Pangilinan at itong si Senator Bam Aquino. Anyway, mamaya magkakaroon tayo ng mga Sitner report mula dyan sa Manila Hotel kung saan gagawin ang proclamation ng nanalong 12 senador. Pero pakitry na nga si Senator Tito Soto kung available na siya. Try lang daw kung available siya, kung makakaya niya na magpa-interview dahil syempre baka papunta na sila ngayon sa Manila Hotel. So tingnan natin kung makaya ba nating makapanayam siya kahit na ilang minuto dahil may mga, syempre napakatagal na niya sa politika at sabi nga niya historical yung ginawa ng mga bumoto sa kanya dahil siya lang ang natatanging senador na 5 beses na hong naileka sa pagka-senador. At sabi nga may ilan ang kumakausap sa kanya ng mga kasamahan na gusto siyang gawing Senate President. So kung sakali,
Mananatili bang kapareho yung kanyang leadership style o may mga pagbabago siyang gagawin sa kanyang estilo ng pamumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso? And aside from that, ako may mga nag-message na ho sa akin dahil di ba naipangako ni Senator Soto noong kampanya na yung kanyang sahod bilang senador ay ilalaan niya sa pagbibigay ng scholarship. So may mga nagtatanong na paano daw mag-apply. So yan, itanong natin para mabigyan natin ng tugon yung inquiry ng ilan nating mga kababayan na may mga gusto sila na i-apply ng mga kamag-anak, kakilala para maging scholar ni Senator Tito Soto. So ang ilan sa mga nagbabalik na senador na pasok ho dito nga sa Magic 12. Una na itong Senator Tito Soto, Senator Panfilo Lacson, and then ito hong si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan, na na-interview natin siya noong last Saturday, 2 days before the election. At ang mga bagito dito, mga bagong papasok, mga neophyte senator, kasama na ho itong si Erwin Tulfo, and then si dating party list representative, ngayon ay senador na, Senator Marcoleta. Sino pa ba? Mga nabalik ko sa mga re-electionists, Senator Pia Cayetano Bongo, Bato de la Rosa, Adlito Lapid. Sino pa ba? Ang bigo na makapasok ay itong si Senator Francis Tolentino at si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Kaya mangyayari sa 2028 senatorial elections,